Dear Alab Stories, itago niyo na lang ako sa pangalang Arlanda kahit ayokong magpatago. Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo ang love story ko para madaming mainggit. Anyway, sa kwento ko masasagot ang napakatagal ng tanong. Bakit nga ba may lumpia sa kasalan? Dumating ang pinakahihintay kong sandali, ang araw ng kasal ni Dayan. Hindi ako abay, lalong hindi ako ninang, excuse me, no? 31 lang ako, pero mukhang 25 daw. Sabi ng beking nag-makeup sa akin kaninang madaling araw. Bola siguro pero pinili kong paniwalaan. Sa ganung paraan daw, magmamanifest ang mga pangarap natin sa buhay. Sabi naman niya ng 500 ng mga life coach sa social media. So ano ako sa kasalan kung hindi ako abay? At hindi rin ninang pero gumising ng madaling araw para mag-hair and makeup. Hindi rin ako ex na maghahabol sa groom, kung yan ang iniisip niyo. Isa akong future bride. For now, isa lang ako sa 100 plus people na nakatanggap ng imbitasyon para saksihan ang pag-iisang dibdib ni na Diane at Gerard. Si Diane ay nakababatang kapatid ng best friend kong si Natalie. Nauna na sa kabilang buhay si Natalie 6 years ago. Freak road accident. Nabagsakan ng mga bakal na gagamitin sa construction ng kotse ni Natalie habang nasa kahabaan siya ng South Luzon Expressway. Humulag po sa truck ang mga bakal. Si Natalie ang nabagsakan. Huminto ang mundo ko nung mga panahong yon. Parang may bahagi ng katawan ko na nawala. Para akong napilayan o nabulag o nabingi. Hirap kumilos. Walang motibasyon. Mula grade school, BFF ko na si Natalie. Laging kasama, kausap, kasabwat. Nang mawala siya, hindi ko talaga alam kung paano itutuloy ang buhay ko. Pero nakaraos din ako sa pighati. Ganon din ang pamilya niya. At heto kami ngayon, magkakasama sa isang masayang okasyon. 7 taon ang tanda ko kay Dayan. Sa katunayan, hindi pa siya tapos sa college. Nabuntis ang hitad, di wow. Sa tingin ko naman, totoong nagmamahalan sila ni Gerard. Halata sa mga kilos nila, ngitian at tinginan. Nakakainggit to be honest. Sana ako ang nasa lugar ni Dayan sa kasalukuyan. Nakaupo sa harap ng pare, katabi ang pangarap kong groom, ang uncle ni Gerard sa mother's side. 33 years old, 6 feet tall, kamukha ni Chris Evans. Luis ang pangalan. Luis Tenco, isang inhinyero na nagtatrabaho sa Shell. Tagahigop daw siya ng langis doon. Sabi ng minsang tanungin ko kung ano siya sa Shell. Ang lakas ng tawa ko kahit corny naman ang joke. Ganun talaga pag umiibig. Funny walain. Nagkakilala kami ni Luis sa second death anniversary at 27th birthday celebration ni Natalie. I know, ang weird ng okasyon. Sabay na ipinagdiriwang ang kapanganakan at kamatayan ni Natalie. Sayo ng trip ng pamilya niya eh. Nag-undertime ako sa trabaho noon para makahabol sa kainan. Abot na abot ako. Madami pang Shanghai. Habang nagpapatas ako ng lumpia sa plato ko, may nag-excuse me sa tabi ko. Matangkad na lalaki. Kukuha pala siya ng alamang para sa kari-kari niya. Naharangan ko ang alamang bowl. Hindi ko na sana papansinin na tuusod na lang sana ako pero ang bango niya. Ang fresh ng amoy. Parang mga kumot at punda na ginamitan ng palu-palo at pinatuyo sa hangin at sikat ng araw. Baby pink pa ang polo niya noon. Kahit 3:00 na ng hapon, parang bagong plancha pa rin. Walang gusot. Pati platong hawak niya, ang linis tignan kahit madami din namang laman. May mga sugpo, tahong, liempo slices at yun nga, kare-kare. Hiyang-hiya ang malilikot na lumpia sa plato ko. Mula sa platong hawak niya, dumako ang paningin ko sa braso ni Luis. Nakarelo siya na brown leather ang strap at Roman numerals ang nasa muka. Makinis ang braso niya, may ugat-ugat pa. Dahil doon, na-encourage ako na ipagpatuloy ang pagkilatis. Nakarating na sa balikat niya ang mga mata ko. Malapad, tapos defined ang muscle sa pinagsugpungan ng arms and shoulders. So far, so good. Next, leeg. Walang kwintas, walang libag. Meron lang prominent na Adam's apple.
Tapos jawline, ang talas, pwedeng model. Pagdating sa muka, may nanalo na. Sa puso ko. Singkit na parang nakatawa ang mga mata niya. Pero ang iba pang features ng muka, pang European o American. Katangos ng ilong, may pambihirang cheekbones. Ang buhok pa niya, maigse pero medyo mahaba ang bangs, tumatakip sa dulo ng kilay niya. Nasan kaya? Ay niya sa akin, ang tinutukoy ay ang alamang bowl. Wala kasing kutsara. Malalim ang boses niya pero hindi naman tipong galing sa hukay. Tama lang sa isang lalaki. Kinakamay lang yan. Sagot ko. Kung bakit yun ang namutawi sa labi ko, ewan ko. Ganun talaga kaalamang ang utak ko kadalasan. Tumawa naman siya. Babalik pa akong office. Baka kala nila kung saan ako galing pag kinamay ko yan. Di galing ka kamo sa handaan, may pinifinger na food. Sabi ko. Napahalakhak siya. Humalakhak din ako. Naghalakhakan kami. Napansin kami ni Diana at ayun, formal kaming ipinakilala sa isa't isa. Arlan de la Torre met Luis Tenco. Nagtanungan kami ng FB. Inad ko siya. Inaccept niya ako there and then. Ayoko pa siyang pakawalan. Gusto ko pa siyang i-engage sa mas mahaba at malalim na conversation. Pero umepa lang mommy ni na Diane, si Mommy Letty. Kinaladkad ako para ipresenta sa balikbayang kapatid. May kasamang afam na asawa ang balikbayan. Chinika ako ng chinika. By the time na makahanap ako ng chance na balikan si Luis, umalis na daw, sabi ni Gerard. May trabaho pa raw kahit gabi. Masipag daw yun. Mahilig mag-OT. Nilagyan ko ng star ang pangalan niya sa FB ko para siya lagi ang bubungad sa akin kada silip ko. Kaso ang kuripot mag-post ni Luis. Once a month lang yata or less. Inisto kong mga luma niyang status. Binasa ko lahat ng comments. Inalam kung sino-sino ang nag-react. Karamihan babae kaya inisto ko rin sila. Ang hindi ko lang talaga magawa ay yung i-chat siya. Nahihiya ako, syempre. Baka isipin niya atat ako sa kanya. Ingat na ingat din ako sa pagre-react pag may mga post siya. Baka puso ang mapindot ko. Kahiya-hiya ang dalagang Pilipina. Dapat, like lang muna. Kapag Christmas at New Year ko lang siya nakaka-chat. Safe kasi pag major occasion. Natural lang, kumbaga. Nagre-reply naman siya ng sayo rin. O kaya, gift na kumikislap. Hindi ka raw type ng lalaki kapag ganun. Kung gusto ka raw ng isang lalaki, wala siyang palalampasin na pagkakataon. Chat agad, invite agad. Kaso lang di naman ginawa sa akin. Sa loob ng halos 4 years, pinapantasya ko si Luis pero wala siyang paki sa akin. Isa lang akong kakilala. Ang saklap. Pero tinamaan talaga ako. Hindi ko maibaling sa iba ang pagnanasa ko. Patuloy lang akong umaasa at nangangarap. Lahat ng okasyon kina Natalie, dinadaluhan ko kay si Hodang bumabagyo. Para lang magbakasakaling imbitado rin ulit si Luis at magkita kami. No luck. Ayoko rin namang kulitin si Diane tungkol kay Luis dahil baka sabihin niya kay Gerard. Tapos baka sabihin naman ni Gerard kay Luis. Ayoko talagang mabuking na crush ko siya. Mahihain ako sa ganyang bagay. Ako ay babaeng torpe. Hanggang Jaran. 3 weeks ago, natanggap ko ang wedding invitation ni na Diane. Sage green na sobre at gold ang lettering. Booklet sa kapalang imbitasyon. Para akong tumama sa loto nang mabasa ko ang pangalan ni Luis sa listahan ng mga abay. Sa cord siya, tagagapos. After that, nagplano na ako ng outfit, hair and makeup, etc. Parang ako ang ikakasal. Hindi ako mapagkatulog sa sobrang excitement. 1 week before the wedding, nagpaspa pa ako. Pinascrub ko ang kahuli-huli ang libag sa buong katawan ko. All shades of green ang motif ni Diane, kaya forest green ang wraparound dress ko. May mga bulaklak na blue and yellow. Mustard yellow ang strappy high heels ko. Pang bride ang mani at pedi ko. Plakado ang beach curls ng buhok kong lagpas balikat. Pero dahil wala akong papel sa kasalan, hindi ko nakahalubilo ang mga sponsors. Umupo na lang ako sa isang pew katabi ang isang pinsan ni na Diane na medyo ka-vibes ko, si Malen. Sa wakas, nasilayan ko na muli si Luis
Nang magmarcha na sila sa aisle, kinunan ko ng video ang march gaya ng ginagawa ng ibang bisita. Nang makita ako ni Luis, ngumiti siya at kumaway. Hinahabol ko siya ng video. Paki ko ba sa Flower Girls? Mas gumwapo pa si Luis, mas lumaki, mas tumigas pa ang katawan niya sa paningin ko. Nag-mature siya ng konti pero lalong na-enhance ang kapugian. Kanda video din ako nang tumayo si Luis at ang partner niya para maglagay ng buklod na tali sa mga ikinakasal. After that, buong seremonyas at misa. Pinanood ko lang ang mga video ko. Naawat lang ako sa panonood ng may makiupo sa tabi ko. Babaeng mukhang a-attend ng Bible study. Itim na pencil cut ang palda. Blusang off-white na may Chinese collar. Nakapusod ng malinis ang buhok. Baka naman member ng catering crew. Pero none of the above pala. Hiyang-hiya ako at nagngingit-ngit ang butsi nang malaman ko kung sino ang babae. Ni hindi ko itinago sa kanyang pinanonood kong video clips ni Luis. Yun pala. Natapos na ang seremonyas. Nag-kiss na ang bride and groom. Dineklara na silang husband and wife. Ang kasunod syempre, walang katapusang picture taking. Pinakaayaw ko sa kasalan talaga. Minsan, mas matagal pa ang picture taking kaysa pagsasama ng mga ikinasal. Nang mga partidos at friends na ng groom ang kukunan ng litrato sa altar, biglang nakita ko na lang si Luis na palapit sa kinaupuan namin ni Malen. Nakangiti. Ang puso ko napunta sa ngalangal ako. Ako ba ang lalapitan ni Luis? Kukunin niya ako at dadalhin sa altar para papicturan kasama ng pamilya niya. Arlie, hi. Bati niya sa akin paglapit. Musta? Mabuti. Ikaw? Kandautal ako. Okay lang. Pagkatapos nun, tumingin siya sa babae sa tabi ko. Nagngitian sila at nagtanguan. Tumayo ang babae. Inalalayan ni Luis sa bandang siko at dinala sa altar. Ngangako kay Malen. The who? Kako. Aba malay ko. Sagot ni Malen. Baka jowa, nagbubulungan o. Turo pa niya kina Luis. Oo nga, nagbubulungan sila. Parang komportable sa isa't isa. Halatang matagal nang magkakilala. Para akong binagsakan ng dome ng simbahan. Ang puso ko ay nagkadurog-durog. Damang-dama ko ang sakit ng pagkabigo at disappointment. Maluha-luha akong lumabas ng simbahan papunta sa reception. Sa mesa na rin ni Malen ako pumuesto. Kasama niya ang hair and makeup team ng bride. Alam ko dahil namukaan ko ang baklang umupo sa tabi ni Malen. Kandarita siya ng makeup ni Diane kanina bago mag-picture taking. May 30 minutos pa kaming naghintay sa newlyweds, kahit katabi naman ng reception venue ang simbahan. Unang pumasok sa bulwagan ang mga ninong at ninang. Nasundan ng mga abay. Narinig ko umismid ang bakla nang makita si Luis na kasabay ang babaeng mukhang leader ng caterers. May sound talaga ang ismid ng bakla kaya napatanong ako. Kilala mo si Luis? Oo naman. First and only love ko yan. Pinigil kong makipag-appear kay bakla. Hindi pa ako naglaladlad kay Malen na in love din ako kay Luis. Yung babae kilala mo? Tanong ko na lang. Umismid ulit ng may sound si bakla. Mas maganda ako. Kilala mo nga? Urirat ko lalo. Nakadukwang na ako sa mesa. Itinabi ko ng konti ang floral arrangement sa gitna para magkakitaan kami ni bakla. Hindi masyado. Sagot ni bakla. Pero kagabi pa yan sa hotel. Ayaw bumitaw kay Luis. Obvious naman na nahihiya na yung tao sa pagkaklingi niya. Girlfriend ni Luis? Sabad ni Malen. Nagpapapak ng mani. Bawal pa lumafang. Hindi pa nakakapwesto sa masaganang hapagang newlyweds. Ismid ulit si bakla. Parang hindi naman. Pero yung parents ni Luis, naku botong-boto sa hitad na yan. Sabay pa kami ni bakla na sumulyap ng matalim sa hitad. Inihatid yun ni Luis sa isang mesa bilang hindi yun kasali sa mesa ng mga abay. Buti nga, sa loob-loob ko, mukhang tanga. Pero binawi ko rin. Nagilty ako kasi hindi ko naman kilala ang babae. Malay ko baka may pinagdadaanan din siya. Be kind.
Sabi ko na lang sa sarili ko. Natuwa siguro sa akin ang mga anghel at mga banal dahil nang tignan ko ang mesa ng mga abay, nahuli ko si Luis na nakatingin sa mesa namin. Partikular na sa akin. Parang kinuryente ang puso ko ng isay. Saglit na nagtama ang paningin namin ni Luis. Ngumiti siya na parang napahiya. Pagkatapos, umiwas ng tingin. Napuspos ako ng pag-asa. Nabuhay ang mga ilusyon. Ibig sabihin ba, interesado rin siya sa akin? Titingnan ba niya ako kung hindi? Pasimple ko uli siyang sinulyapan. Nagsa-cellphone na siya. Tapos kinuha ang isang platitong mani sa mesa nila at dinala sa mesa ng mahiwagang babae. Nagtawanan sila. Gumuho na naman ang mga pangarap ko. Bumalik ako sa realidad at nirealize kong may sinasabi ang katable naming bakla. Huwag mong isnabi ng hitad. Sabi nito, winagayway pa ang hintuturo. Sabi ni Dayan, UP grad daw yan. Nagmamasteral pa ngayon. Really? Ang tangi kong nasabi. Maganda lang ako pero pasang-awa ako lagi nung nag-aaral pa. Pasang ganda, sabi nga ng mga intrigera kong kaklase. So ano palang laban ko sa mahiwagang babae? Maski naman mukhang mangangaral sa mga busang outfit nun, makikita naman na walang extra pounds at makinis ang balat. Hindi pangit ang babae sa totoo lang. Hindi lang mahilig mag-makeup at magpaganda. Baka ganun ang mga tipo ni Luis. Simple pero matalino. Sa puntong yun, biglang na-excite ang mga bisita at may nagsalita sa mikropono. Ladies and gentlemen, the newlyweds, Mr. and Mrs. Toralba. Let's give them a warm applause. Palakpakan ng lahat. Pinakalansing ang mga kubyertos at baso. May sumipol, may tumili. Sumasayaw na pumasok sa bulwagan ng bagong kasal. Medley ng mga TikTok dance tunes ang pinatugtog ng DJ. Nakipalakpak ako, nakisigaw ng congrats at best wishes. Masaya talaga ako para sa kanila. Hindi ko rin maiwasan na mainggit na naman. Sana pag kinasal ako, ganoon din kasaya ang lahat. Gagandahan ko talaga ang sayaw ko. Nakarating na sa trono nila ang bagong kasal. In-announce na ng MC na dumating na rin ang pinakahihintay naming part, kainan. Officially open na ang buffet table. May numbers daw ang mga mesa at yun ang susundin. Mauuna ang mga ninong at ninang, kasunod ang mga abay and so on. Inabangan ko ang pagpila ni Luis sa buffet, kaya kitang-kita ko. Monitor ko na pagkakuha niya ng mga pagkain. Dumaan pa siya sa mesa ng mahiwagang babae at binigyan yun ng pagkain. Nakakahalata na ako. Patay gutom ang peg. Kanina mani, tapos mga fried chicken naman. Thoughtful naman si Kuya. Sabi ni bakla, pinapanood din ang bawat kilos at galaw ni Luis. Ako naman ang umismid. Ayoko nang maging kind. Imbierna na talaga ako. Ang dami kong kinuhang pagkain dahil akala ko gutom na ako. Pero hindi mawala sa isip ko ang mahiwagang babae ni Luis. Kaya hindi ako ganun kagana nang magsimula akong kumain. Ano ba pangalan nun? Tanong ko kay bakla. Char. Sagot niya, ha? Charlene yata or Charisse, hindi ko sure. Ang tigas naman ng beef. Maktol pa niya. May katigasan nga ang beef. Overcooked naman ang kasamang broccoli. Ano pang alam mo? Tanong ko kay bakla. Nakakalata na ako sa iyo ah. Balak mo ring sulutin sa akin si Papa Luis? Curious lang ako. Wala na akong alam maliban sa special guest yan ng Paris si Papa Luis. Bakit kaya? Anong meron sa kanya? Malay ko. Hindi ko na ginalawang makunat na beef. Patyaga ko na lang binalatan ang mga kinuha kong sugpo at pinapakang mga lumpia. Samantala, busog na ang bagong kasal. Nagsimula na silang mag-table hopping para magpa-picture sa mga bisita. Sige lang ako sa pagnasab ng lumpia. Biglang may nagsalita sa likuran ko. Wow, perfect food pyramid. Naunat sa pagkatuliro ang beach girls ko. Si Luis. Pumihit ako at bahagyang tumingala sa kanya. Alam ko hindi balanced ang food ko. Sabi ko, lamang na lamang ang carbs sa plato ko. Manghihilakbot ang mga nutritionist at dietitians. Nakangiti si Luis. Parang pinagtatawanan ako ng mga mata. Perfect pyramid nga eh.
Sabi niyang gumawa ng pyramid outline sa itaas ng pagkain ko. Natawa ko. Hinampas ko siya sa bandang tiyan. Gagi kang sama mo Pero napahiya talaga ako. Korting bundok nga naman ang patas ng mga pagkain ko. Literal na food pyramid. Tumawa rin siya. Baka mabitin ka pa. Balik ka dun, ha? Turo niya sa buffet table. Ano ba yan? Kung ayaw niyo kumain, magpakain kayo. Pasaring ni bakla. Hi, Bims. Bati ni Luis kay bakla. Hi ka din. Sagot ni Bims. Dumukwang ako sa mesa. Bims ba talagang pangalan mo? Mahilig ako mag-El Bimbo, angal ka. Biglang nasa table na namin ang bagong kasal. Natuwa si Diane na makita doon si Luis. Pinapwesto sa gitna nila ni Gerard at pinatindig rin ako para patabihin kay Luis. Kabang-kaba ko at kilig na kilig. Pinagpawisan ako ng malamig. Pero may presence of mind pa rin ako kaya ipinasa ko kay Malen ang cellphone ko para kunan niya rin kami ng picture. Say cheese! Sabi ni Malen. Tingin po dito. Sabi naman ng official photographer. Oo, tingin ka daw kay Arlie, Luis. Sabi ni Malen. Yung malagkit. Ganito kalagkit. Sabi ni Luis at tinignan ako na parang pusa kapag bumubuelong lundagin ng daga. Ay, tili ni Malen. Lusaw naman ako sa titig ni Luis. Sa lahat ng daga, ako yung naghihintay na masakmal talaga. Ano ba yan? Bitin ako sa lumpia? Padabog na tumayo si Bims. Bitbit ang plato niya. Ayan, nagselos tuloy si Bims. Biro ni Dayan. Sabay inalok na bumalik sa buffet table ang iba pang bisita sa table namin. Balik lang po kayo doon. For the first time, ayokong matapos ang picture taking sa kasalan. Pero natapos din. Na-awkward ako bigla nang lumipat na sa next table sina Dayan. Hindi ko alam ang sasabihin ko kay Luis. Lalo na tumupo siya sa bakanting upuan ni Bims. Kaya, CR lang ako Sabi ko. Kailangan kong mag-retouch. Kailangan kong mag-analyze. Pinapasakay lang ba ako ni Luis? Nakikipagbiroan lang ba siya kaya tinitingnan ako ng super lagkit? Nag-hyperventilate na ako, Diyos ko. Nangangatal akong nag-lipstick ulit at nagtanggal ng mga langis at pawis na bumukal sa pagmumuka ko. Pagkakataon ko na. Inabangan ko to, bakit ko sasayangin? Hindi ko dapat sayangin. Hinga ng malalim, may ipon ng tapang. Paglabas ko ng banyo, desidido na akong lumandi. Kakausapin ko si Luis ng natural. Ilalabas ko lahat ng charm ko. Gagalingan ko ang diskarte. Nasa mesa pa rin namin si Luis. Si Bims, humila yata ng ibang upuan. Wow. Comment ni Luis pag upo ko. Makawaw ka naman dyan? Sabi ko. May lahi ka bang Greek? Tanong niya sa akin. Ha? Hindi, wala. Pinoy lang ako, pure. Wala na akong gana sa lumpia. Paano ko ba kasi nguyain kung nanginginig pati bitok ako? Baka-stressful naman ni Luis. Sa loob-loob ko. Paano kung maging asawa ko habang buhay akong kikiligin? Talaga? Sure ka? Giit pa niya. Wala nga, bakit ba? Kako, sabay sipit ng buhok sa tenga ko. Pa-bebe girl, oo. Pero hindi ko kasi mapigilan. Mukha ka kasing Diyosa. Sabi ni Luis, sabay yuko na nakangiti. Napanganga ko. Biglang tumayo si Luis. Excuse me. Sabi niya at naglakad pabalik sa mesa ng mga abay. Huy, Arlie! Pumitik sa mukha ko si Malen. Gising na. Kumurap-kurap ako. Anyari sa'yo? Tumatawang sabi ni Malen. Hinagip ko ang braso niya. Narinig mo yun? Diyosa daw ako. Sumabad si Bims. Sarcastic. Oo na. Ikaw na ang Diyosa ng pag-ibig at kagandahan. Inambaan ako ng tinidor na may lumpia sa dulo. Tumigil nga kayo, dinig kayo ni Luis. Saway ni Malen. Pagtingin ko kay Luis, nakalingon siya sa amin. Nginitian ako na may kasamang kindat. Nagtatawanan kami ni Malen nang lumapit ulit ang bride. Ate Arlie, ikaw na daw ang next ikakasal. Nasamid ako. Oh, sino may sabi? Napanaginipan ko si Ate Nat. Nagbibihis siya kasi daw kasal mo.
Biglang gumapang ang kilabot sa braso ko, batok at balikat. Nangilid din ang luha ko. Bigla kong na-miss ang BFF ko. Kaya sa'yo na to, sabi ni Dayan. Ibinigay sa akin ang bouquet niya. Ha? Baka may magalit. Unfair. Tanggapin mo na, gaga, sabi ni Malen. Ako ang bride, ako ang masusunod. Tango ni Dayan. Take it, it's yours. Salamat. Maluha-luha kong tinanggap ang bouquet. Bineso ko ni Dayan. Feeling ko nandito si ate. Nakikisaya sa atin. I'm sure masayang masaya yon para sa'yo. Tsaka excited na rin sa pamangking niya. Hinawakan ko ang tiyan ni Dayan. Hindi pa naman masyadong malaki. Oo nga, ninang ka ha. Kayo ni Kuya Luis. Nganga na lang ako. Sabay tikom ng bibig. Tumalikod na rin si Dayan. Maya-maya, hindi ko na namalayang umalis na pala si Luis. Naaliw ako sa mga song and dance number na ipiniresenta ng mga nagmamahal kina Dayan at Gerard. Exciting rin yung part na sinasabitan na ng pera ang bagong kasal habang sumasayaw. Hindi na talaga ako makapaghintay na maranasan ng ganon. Nalaman ko na lang na wala na si Luis nang tawagin ng mga bachelors para hagisan ng garter. Missing in action na si Luis. Nalungkot ako bigla. Gusto ko na rin umuwi kaya nag-CR na lang ulit ako. Paglabas ko, sa mama na lang ni Dayan ako nagpaalam. Mauna na po ako, tita. Sabi ko, may sasakyan ka ba? Opo, pinagamit ni Papa yung kotse. Siya, ingat ka sa pagmamaneho ha, Arlie. Palabas na ako ng bulwagan nang tawagin ako ni Malen. Uuwi ka na? Oo, chat mo na lang ako. Umismid siya. Hindi ka naman nagre-reply. Kasi puro kalakal naman ang chinachat mo. Kung ano-ano ang tinitinda ni Malen, namimilit pang bumili ka. Napatawa siya. May nagpapabigay nga pala. Dumukot ito sa loob ng bra. Dito ko talaga nilagay para hindi mawala. Cash ba yan? Biro ko. Paper napkin na nakatupi. Galing sa secret admirer mo. Sabi ni Malen. Binuklat ko agad ang paper napkin. Ang nakasulat? Kagabi, kulang ang mga bituin sa langit. Bakit kaya? Nalaman ko kanina. Nasa mga mata mo pala. Starstruck. Luis. Ganun na lang ang tawa ko. Ipinabasa ko kay Malen. Hagalpak din siya. Ang corny ng lolo mo. Sabi niya. Kahit na. Sabi ko. Ididikit ko sa dibdib ang napkin. Wala akong pake kahit si Luis pa ang pinaka-corny na lalaki sa mundo. Ang importante, Diyosa daw ako na may mga bituin sa mata. Ang haba ng hair ko. May uwi pa akong bridal bouquet. Parang maglalagablab na ang love life ko. Ginugol ko ang mga sumunod na araw sa pag-stalk sa boring na sockmed ni Luis. Inisa-isa ko ulit ang female friends niya. Nang wala akong mapala sa mga kababaihan, yung mga lalaki naman. Hanggang sa makakita ko ng isang pinsan niya na mahilig mag-post ng mga pictures for public consumption. Isa sa mga album na nahukay ko ay kuha sa Christmas family reunion ng mga tengko. 3 years ago na ang picture. Umarkila ng resort ang pamilya at doon nagsama-sama. Sari-saring pictures ang inisa-isa kong suriin. Isa doon ay kuha sa harap ng electric grill. Naka-peace sign ang lalaking may hawak na tongs. May karga namang Pomeranian ang babaeng kasama. Mukhang ilalabas ang aso or whatever. Pero biglang hinila para magpa-picture muna. Naka-loose pants na sky blue ang babae at sleeveless top. Hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko na ang mahiwagang babae ni Luis. Nakatag pa. Christine Acosta ang pangalan. Naka-private ang social media. Hindi ko ma-stalk. Bakit kasama sa family reunion ni na Luis si Christine? Pinsan? Guest of honor? Lalo lang akong nag-overthink. Pwede akong magtanong-tanong pero mukha naman akong desperada kapag ganun. Aanhin ko ang love life kung wala naman akong dangal. Charis! 12 days after the wedding, lagas-lagas na ang talutot ng bridal bouquet na isinalpak ko sa vase. Araw ng Sabado. 6:27 ng gabi at kasalukuyan akong nagtatabata workout sa harap ng TV nang may mag-doorbell. Trisha, tingnan mo yun! Sigaw ko sa pamangkin kong high school.
3 times sumulit ang doorbell bago tumayo si Trisha para tignan kung sino ang nasa gate. Sige lang ako sa side lunges. Baka sakaling tutubuan pa ako ng balakang ganern. Pawis na pawis ako, lalo na sa kilikili nang marinig ko si Trisha. Tita? Sabi. Sino daw? Tanong kong hindi interesado. Napautot pa ako sa kasunod kong side lunge. Ang lakas! Patay tayo dyan. Sabi ng panlalaking boses sa pintuan. Hagikgik si Trisha. Na-freeze naman ako sa side lunge dahil pamilyar ang boses ng lalaki. Dahan-dahan akong tumuwid at luminga. Hello. Bati ni Luis. Good evening. Tigagal ako. Nakapolo siya na light blue. May maliliit na print na hindi ko maaninag kung ano. Itim na tapered slacks. Black shoes. May daladala siyang roses at cake ng Mary Grace. Ang dami kong inimagine na romantic encounters namin ni Luis. Tipong pampelikula ang mga bibitawan kong linya sa kanya. Pero sa mga sandaling yon, wala akong nasabi kung hindi, Trisha, ikuha mo kami ng maiinom. So pwede akong tumuloy? Sabi ni Luis, pabiro. Oo naman, tuloy ka. Kako, pasimple ko pang inayos ang pagkaiksi kong shorts na nilamon ng kifi ko. Magpapalit ba ako o as-is na lang ang itsura ko? Para at least masilaw siya sa legs ko. Kaso mo, amoy pawis naman ako. Bandang huli, pinaupo ko si Luis sa sofa at iniwan ko na lang muna doon. Minabuti kong mag-freshen up muna. Leggings at crop top ang suot ko pabalik sa salas. Saktong ibinababa ni Trisha sa coffee table ang ginawa niyang maiinom. Juice na kulay asul. May nakalutang pang cucumber slices. Bongga si Trisha. Hihingan siya ako ng extra allowance sa Lunes. Iniwan na rin niya kami sa salas. Nagkulong siya sa kwarto. Sa long sofa nakaupo si Luis. Doon din ako pumwesto pero hindi naman dikit sa kanya. Paano mo nalaman tong bahay? Tanong ko. Kay Dayan. Sagot niya. Ano, kamusta na? Balita. Wala namang balita. O ikaw ha? Pag-aga mo umalis noon sa wedding. Hinahanap ka nila, kulang daw kasi ang bachelors. Tumawa siya ng bahagya bago sumeryoso. Sinamahan ko pa si Christine sa ospital. Hindi ko alam kung magpapatay mali ako o ano. Christine, yung friend mo sa wedding? Sabi ko na lang. Pinsan ko yun. Anak ng uncle ko na sa makabilang buhay. Sabi niya, oh, usal ko. Kaya kapisan namin sila ng mama niya sa bahay. Parang kapatid ko na yun. Sadly, na-stroke si tita. Mother niya. Comatose. Magdadalawang buwan na. Kawawa naman. Ang tangi kong nasabi. Kung ano-ano ang mga inisip ko laban kay Christine, may pinagdadaanan pala talaga. At pinsan siya ni Luis. Pinsan! Gusto kong hanapin si Bimson sa bunutan. Baka malisyosa. At sinakyan ko naman, pinaniwalaan. Isa rin akong troll. Lesson learned. Huwag pala isip ng masama sa kapwa. Kilala mo man o hindi. Ang hirap nga ng sitwasyon niya. Kaya nga rin ngayon lang ako nakapunta dito. Binabantayan ko si Christine kasi kung ano-anong naisipan. Baka mapahamak. Tumango ako. Kamo kay Christine lakasan niya ang loob niya. Napaka-useless ng sinabi ko para sa sitwasyon. Pero yun lang ang naisip ko. Yung juice mo baka lumamig. Nagkatawanan kami. I mean, baka malusaw na ang yelo, mawala na ng lasa. Kinuha uli niya ang baso. Lumagok ng konti at saka sinabi, So, anong balita? Boyfriend? nasamid ako kahit walang laman ang bibig ko. Wala akong boyfriend, Gagi. Sabi nga ni Dayan. Sabi niya, hinampas ko siya sa braso. Pinag-usapan niyo ko, ang sama niyo. Sabi ko as if hindi ako stalker numero 1. Ngumiti si Luis. Itinuro ang kahon ng cake. Cake mo, baka lumamig. Tawanan ulit kami. Para kaming mga timang. Kumuha ako ng mga platito at nang mapagsaluan na namin ng cake. Cheesecake pala. Blueberry. So anong balita? Anong plano mo? Bakit nandito ka? Tanong ko habang kumakain ng cheesecake. Tinampot ni Luis ang bungkus ng roses. Dito, maniligaw. Sabay isinalpak sa kandungan ko ang mga roses. Tawang-tawa ko.
Para akong timang, kinarga kong malamesiyo ang bouquet of red roses. Sigurado ka ba sa ginagawa mo, iho? Pinatanda ko ang boses ko. Natawa saglit si Luis bago seryosong tumango. Bala ko na to nung pang magkakilala tayo sa buffet table. Ha? Bulalas ko. Kamunti ko nang ihambalo sa kanya ang mga bulaklak. Bakit ilang taon pa ang pinalipas niya? Binabula yata ako nito. Hindi lang natuloy kasi pinadala ako sa Qatar ng company. Almost 2 years ako dun. Pagbalik ko sa Cebu ako inassign para mag-train ng mga tao dun. Recently lang ako back to Manila. Okay. Ang dami kong tango. Inamoy-amoy ko ang roses. Nung naisipan mo naman at akong liligawan mo, sabi ko, pa-cute. Para kasing masarap kang kasama. Matigas daw ang ulo mo, sabi ni Dayan. Ngumiti siya. Para sa akin okay nga yun. Hindi ka basta-basta papaloko. May paninindigan, ganun. Talaga lang? Baka mamaya isumbat mo yun sa akin. Sabi ko. Bakit may sumbatan? Meaning, sasagutin mo ko. Hindi ako makasagot. Kumain na lang ako ng cheesecake. At napansin ko ang maliit na card na kasama ng roses. Naisip kong bulat-latin. Ang nakasulat. Roses are red, violets are blue. Nang kainin mo ang lumpia, nahulog na ako. XXOO, Luis. Ganun na lang ang tawa ko. Bakit ba? Tanong niya. Ang corny mo. Sigaw ko sa kanya. Baka corny mo. Wala kang kasing corny, kakainis ka. Natutulog si Luis. Honeymoon namin. Nandito kami sa Vietnam pero deadma sa mga tourist site. Nagkulong lang kami sa hotel room buong araw. Gumagawa ng pinagbabawal sa mga menor de edad, mga madre at pare. Plakda ang asawa ko. Pagod din ang katawang lupa ko pero gising na gising ang diwa ko. Excited ako sa future. Habang pinagmamasdan ko si Luis, iniisip ko kung ano kaya ang kabutihang nagawa ko sa buhay ko at biniyayaan ako ng kapareha na katulad niya. 1 year matapos ko siyang sagutin, nag-propose siya ng kasal. Nasa will you pa lang siya. Tumatango na ako. Hindi na ako nahihiyang aminin sa kanya na atat ako sa kanya at hindi ko siya ipagpapalit sa $40 million. Bakit daw 40? Kasi kako, mahihirapan na akong magdesisyon kapag naging 50 million ang offer. Napapangiti ako sa masasayang alaala. Nasa exciting part na kami ng relasyon namin. Hindi na ako makapaghintay na magising siya sa mga bisig ko. Balot ng pagmamahal ko.